afternoon po, or good morning pa rin mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 27, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Jose P. Rizal Avenue, West Rembo, Taguig po yan. At dadalhin po natin sa may Madidi Makati College, sa may Metropolitan Avenue, San Antonio, Makati po. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, ayan, patuloy na nakaplay lang muna at makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta nga doon sa ating pick up area. Oo, dito. Matindi. Wala kayong masyado eh. Pakanta-kanta na lang yung mga yun. Teka muna. Bago yung kantang dito ba? Itong nakakaraan na pinag-uusapan namin sa dito ni Kumbachero na itong ilang bangko, napasok mismo yung kanilang telecom at nagte-text ng pag tinignan mo, yung text na natanggap mo, legit dahil galing mismo doon sa kanilang numero. Tama. Ano yan, M po yung mga tinatawag na MC catcher, yung nabanggit ko na dati sa programa. Gaano ka, anong radius niyan? Gaano ka layo? Ay siguro, ano lang naman, maiksi lang yung mga 200 meters. 200 meters radius yun. So para sabi ka sa kahera, kahera ng mall o kahera ng restaurant, hagip na niya lahat ng mga cellphone na gumagamit ng online banking. Tama. Nationwide, nakuha ng hacker yung telecom ng bangko at nag-detect siya using the number of the bank? Highly unlikely po. Although CNPC ng bangko is sinecheck yan masusi pero unlikely. Most probably INSI catcher po. Kaya nga kasi na-obserbahan ko, sir, parang may lugar may lugar akong nadaanan na nung inaisip ko, nung sumunod na makatanggap ulit ako, dun din Nasaan ka? Nasa Quezon Avenue. Quezon Avenue. Pagkalagpas ano oras ito? Pagkalagpas ko ng welcome. Sa may welcome. Oo, sa may welcome. Doon ako nakaka-receive ng text. Di ba, i-investigahan na ni Secretary yan. Papacheck namin yan. Device po kami na nagde-detect kung may illegal frequencies. Para na kayo talaga mga cyber police sa DICT. Secretary, maraming salamat po sa pagkakataon. Pasensya na, napahaba. Marami kaming mga items na gusto i-discuss. At higit sa lahat, happy birthday kay Stevie! Thank you. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2, 4, balita, bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino, dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita, kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna ay Jerry Baja. Sa ulo ng mga pangunahing balita, PBBM ay bininyagang tangkang pamba-blackmail ng company Zaldico. Na-freeze, nariarian ang mga sangkot sa flood control anomaly, umabot na sa halos
12 bilyong piso. First Lady Lisa Marcos at kapatid, isinangkot na rin ni Saldico sa importasyon ng agri-products. Senator Chis Escudero at kontraktor inabsuelto ng COMELEC sa 30 million pesos campaign donation. Newport Officer Tiklo sa Shabu na itinago sa supot ng pandesal sa Bilibid. At mga nagtatrabaho sa information and communications industry, highest paid workers sa bansa. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Arestado ang isang babaeng corrections officer dahil sa pagpupuslit nito ng illegal na droga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Inukay ni Bucor Director Gregorio Katapang Jr. ang naturang opisyal na si Corrections Technical Officer Juan Melchora. Ayon kay Katapang, nahulihan si Wong ng 2 pakete ng shabu na isinilit sa supot ng tinapay habang nagsasagawa ng inspeksyon sa Prison Gate 1 ng Maximum Security Compound kahapon. Pinakamalaki ang sinasahod ng mga manggagawa sa information and communication industry sa Pilipinas. Ito ang lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority matapos na mabatid na umaabot ng average monthly wage sa information and communication industry sa mahigit 43,000 pesos noong nakaraang taon. Sinundan ito ng mga nasa industriya ng professional, scientific, and technical activities na nasa 36,000 pesos. Pangatlo naman ang nasa electricity, gas, steam and air conditioning supply na may 35,000 pesos ang sinasahod. Samantalang nasa agriculture, forestry and fishing industry ay may monthly average wage rate na 14,600 pesos. At kay Ateneo Economics Professor Leonardo Lanzona, mas mataas ang sahod sa ICT dahil specialized skills ang kailangan at kaunti ang mga manggagawa sa naturang industriya. Inabsulto ng COMELEC si Senator Francis Chis Escudero sa paglabag sa election law dahil 30 million pesos na campaign donation na kanyang tinanggap. Ayon sa COMELEC resolution, walang nakitang paglabag ang Political Finance and Affairs Department sa donasyon ni Lawrence Lupiano, presidente ng Centerways Construction and Development, sa kandidatura ni Escudero noong 2022. Ayon sa departamento, magkaiba ang legal na personalidad ni Lupiano at ng Centerways at wala daw basihan. Ano raw? Walang basihan para sabihin corporate funds ng kumpanya ang napunta sa kampanya ni Escudero. Inirekomenda rin ng COMELEC na tapusin ang investigasyon dahil ang dami pa nilang ginagawa. Tigil na yan. Dahil sa kawalan ng ebidensya sa suporta sa reklamo. So, sa ngayon, dahil sa desisyon na yan ng COMELEC, lahat na ng contractor pwede na mag-donate. Pwede na mag-donate sa campaign sa campaign fund ng isang kandidato. Yun mismo. Pwede na. Yun na. Bali wala na yung batas na yun, yung patakaran nila. Wala na yun. Wala. Kaya pwede naman palang magkaiba naman pala yung may-ari at presidente ng kumpanya, ng construction company ay iba dun sa construction company. Aba. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Yan po ang tinatawag na juridical entity. Ayan. Juridical entity. Yan daw, juridical entity at saka yung tao mismo na may-ari ng kumpanya. Magkaiba. Magkaiba. Ibang tao. Iba. Ayun, yan ha. Yan na yun. Galing. Alak ng baka. Ay, Mga nako. taga-COMELEC, alam nyo, Ano ba minsan believe kami sa inyo, pero no offense kay Senator Chis Escudero ha. Pero hindi lang kay Senator Chis Escudero. Alam nyo, yung batas talagang depende lang kung gusto nyo ipatupad pabor kanino kung kontra kanino eh. Anak ng bakang dalaga. Alis ito yung batas na Tanggalin yun. na yung batas na yun. Lokohan lang yung batas na yun. Naglolokohan lang tayo sa batas na yun. Talaga naman. Ay, samantala.
Dinamay na rin ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico si First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay sa kanyang mga pinasasabog na umano'y katiwalian sa pamahalaan. Sa panibagong video na inilabas ni Kong Zaldi, inakusahan nito ang unang ginang na mismong may hawak umano sa mga rice importers at sangkot sa anomalya sa importasyon ng sibuyas. Kwento nito, noong 2024 nang imungkahin niya kay dating House Speaker Martin Romualdez na magsasagawa ng investigasyon ukol sa mataas na presyo ng bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearing. Pero habang iniimbestigahan ito ng komite, bigla na lamang umano itong ipinahinto ni DA Secretary Francisco Chu Laurel matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Bukod pa rito, ibinunyag ni Ko ang kaugnayan ng First Lady sa mataas na presyo ng sibuyas noong 2024 ng 600 pesos kada kilo dahil sa paregulan ng kapatid ng unang ginang ang importasyon ng sibuyas. Pangalan, Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pinakakasuhan ng kriminal at administratibo ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa tanggapan ng Ombudsman ang 8 kontratista. Kabilang dito sina dating Congressman Zaldico, Congressman Edwin Garjola, Congressman James Ang, Congressman Jeremy Nisay, Congressman Agustina Pancho, Congressman Joseph Lara, Congressman Francisco Matugas, at Congressman Bong Rivera. So tama nga si Pyra Lucas. Tama nga. Ito yung may driving range sa loob ng bakuran. Oo, tama. Sinabi ni ICI Chairman Andres Reyes na may kaugnayan ito sa 1,300 na kontrato sa gobyerno na naselyuhan ng mga nabanggit na contractors o kanilang pamilya na may construction firm mula 2016 hanggang 2024. Ilan yan? 7? 8. 8. Kasama si Kong Saldi. Pero dati, ang nababanggit ng mga contractors, ilan na yun? Mga dati, nababanggit? Mga 60 plus net, mga batch by batch daw. Batch by batch. Mukhang marami. Ang sabi nga ni Boying Rimulya, mga 10% ng Congress eh. Mukhang... so kung 10% ng Congress, ang Congress ay 200... 300 plus. 300 plus na ba sila ngayon? Panginoon ko buhay ito. 399 na yata eh. Ang dami, ano? Marami pa yan. Ang hirap nila. 10%, sabi niya, baka daw ma-disrupt yung trabaho ng Congress eh. Talaga, ano? Si Mario Joseph, ano? Samantala, pumiling ang Makabayan Block sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan na mismo si Pangulong Bongbong Marcos matapos idawit ni dating Congressman Zaldico sa flood control scandal. Bukod kay PBBM, pinaimbestigahan din ng Makabayan Block ang 11 iba pang individual, kabilang sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amina Pangandaman at dating House Speaker Martin Romualdez. Personal na isinumite ni Congressman Antonio Dino at Rene Luis Co at former Representative Emily Sos ang kanilang kahilingan sa komisyon. Pagbibigay din ni Dino, hindi dapat palagpasin ng ICI ang seryosong akusasyon ni Co laban sa Pangulo, lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataon na may direktang nagturo sa Pangulo na sangkot umano sa katiwalian. Napakaseryosong aligasyon po nito, and for the first time, direktang tinuturo na po ang Pangulo na may direct involvement sa corruption na ito. Maraming mga ibang personahe na binanggit, kabilang si former Executive Secretary Bersamin, si former BBM Secretary Pangandaman, iba't ibang mga yusek. Ang pinaka-recent na binanggit, Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Si
Representative Antonio Timio. Tinangka umano ng kampo ni dating Congressman Zaldico na i-blackmail si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PBBM, lumapit sa kanya ang isang abogado mula sa kampo ni Ko para sabihin hindi na sila maglalabas ng video laban sa administrasyon, kapalit ng hindi pagkansila sa pasaporte ni Ko. Gayunman nanindigan si PBBM na hindi siya nakikipag-negotiate sa mga kriminal. Tinawag ng Pangulo na isang uri ng blackmail ang naging hakbang ng kampo ni Ko at iginiit na walang makapipigil sa pagkansila sa pasaporte ng dating congressman. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Tinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Si Pangulong Bongbong Marcos. Itinanggi naman ng abogado ni Congressman Zaldico ang alegasyon na bina-blackmail ng kanilang kampo ang Marcos administration para hindi ituloy ang pagkansila sa pasaporte. Ayon kay Attorney Rui Rondain, wala siyang kinakausap na kahit na sino sa gobyerno upang makipagnegosasyon kapalit ng pagtigil sa pag-upload ng mga video ng mga expose ni Ko. Kita niya, wala naman siyang kontrol sa paglalabas ng video ng dating kongresista. Una nang ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos na bina-blackmail umano siya ng kampo ni Ko, ngunit hindi niya ito papatulan dahil hindi siya nakikipagnegosasyon sa mga kriminal. Tumutok sa DZRH at Manalo ng isang 1,000 pesos. Sa Pasko Panalo, malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. May nanalo na sa Barangay Santo Niño, Marikina. Sherwin! Go, go, go! Yes, Katoning ka, Cherry, ito ka sa napakaaliwalas na Barangay Santo Niño, Marikina. Makikita mo na sing-aliwalas na mukha yung dalawa. Yung kaliwasan, ang lungsod na ito. At pinakamaliwalas sa mukha ngayong umaga, walang iba kundi ang ating winner. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Anthony, Sir Jerry. Good morning. Gerald po. Gerald. Si Kuya Gerald na palagi nakatuli sa DZRH. Yung kanilang Kumusta na ba sila? Partner, kumusta na ba sila ni Julia? Wala na? Sa kayo ni Julia pa rin? Okay pa rin po. Okay pa rin. Steady pa rin. Steady. Ayos na pa. Kala ko wala na. So, kung lang pala yun, may pelikula lang pala, kaya yung sabi wala na. Oo. Yun naman pala. Publicity lang. Publicity. Ayos. Thank you, Gerald. Dahil artistahin si Gerald at mahilig siya makinig sa DZRH, ito meron kang 1,000 pesos. Yay! At syempre, para makuha mo yung ating mini component. Napakahaba yung mini component dalawa. Ano ang ating word of the day? Paos. Yan, paos. Yun, nadali. Dahil nakuha mo ang ating word of the day, meron kang mini component. At syempre meron kang pang Mga dice na. Lumalambot na. Pinakulaan niya kagabi. Kaya pala. Pinakulaan niya kagabi. Tapos meron ka pang DZRH, siklik-klik umahapaw na grocery basket na sinasabi na DZRH at Yun na ba yung mga dancers mo na yan, Sherwin? yan si B1 at si B2. Mga dati silang saging. Mga dati silang saging sa Cartoon Channel na nawalan na ng trabaho. Kaya sinama na natin dito sa ating segment. Congratulations, Kuya Gerald. Thank you. Kaya maraming salamat sa mga panalo ng 1,000 pesos. Laging tulungan sa DZRH. Baka kayo nasusunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo from March number 6. Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Anthony Tamperma at Sherry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Aje Aya, Mr. Janamtang Chityam Samgokun, 7:35 ng umaga. This time check is brought to you by DCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Prime detergent. Champion detergent para less time sa labada,
labada, more time sa pamilya. Ang oras ay hatid sa inyo ng Urogynecology and Incontinence Center ng Makati Med. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Number 1. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal, lupit mantsa, pero di masakit sa kamay. Esper and Confident Polycotton sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Buhay at masaya sa puso ang pamilya. Pamilya, ibig ko sabihin masarap talaga. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Dapat ang pamilya i-shield mo. Paano matibay i-shield mo? Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Batso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Araw-araw, every para extraordinary. Ang pagkatagaman ng tanapin ko, ay original na lahat. Suplemento, I'm Venus Raw, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat pigiling paggamot sa anumang uri ng Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Base ko. Rito ulam na matero, matero. Galing for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing base, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria. Kahit para walang mahiginis, pagdating sa medo, ang plastic ang pagwaguta. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Base. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO. Hello, babies. 2004. Ganyan? Oo, ngayon lang partner na desisyonan. Anong phase na? 2025 na. 2004, di 20 years. Kasi pag sinabi ko ka 21, ayaw mong maniwala sa akin. Hindi, akala ko sabi mo 2021. Hindi, 21 years na. 2004. Ay, naku. Alam mo, minimum na pag-re-resolve ng mga kaso dito sa atin, 7 years. On the average. On the average. On the average. Tama. O, kasi kung sabi mo na si Kwan, kunin mo na yan, o. Kasi mukhang magpapa-interview na si Vince, eh. Ay, salamat. Diyos Legaspi, may aksidente daw dyan sa EDSA. Diyos! Doris, nagdulot ng matinding pagbagal ng trapiko sa bahagi ng EDSA North Avenue northbound ang 10-wheeler truck na umara sa kalsada matapos itong araruhin ang hilera ng mga concrete barrier. Pasado alas 4 kaninang madaling araw nang mangyari ang insidente. Ayon sa responding tauhan ng MMDA, 10 concrete barrier ang nakagit na truck na may kargang mga bato. Maswerte namang hindi nahulog ang karga ng truck, wala ring nasaktan sa insidente. Posible nilang nakatulog ang driver habang binabagtas ang kalsada. Pasado alas 6 ng umaga nang dumating ang MMDA Road Emergency Group na humatak sa sasakyan. Habang inahatak ang truck, nagkainita naman ang escort na traffic enforcer at isang driver ng van matapos itong subukang unahan ang inahatak na truck dahilan para lalong sumikip ang daloy ng mga sasakyan. Dadalhin sa traffic sector 6 ang truck at ang driver at ang pahinante nito para sa karagdagang investigasyon. Samantala, Alvin at Doris, nandito tayo ngayon sa Sandigan Bayan kung saan kadarating lamang yung mga pangunahing akusado ng mga lalaki ito, yung mga nakapiit doon sa New Quezon City Jail
Kararating nga lang nila rito sa korte para humarap doon sa mga maestrado para sa naka-schedule nilang arraignment o paghahain ng plea ngayong umaga. Aasahan natin yan mga bandang alas 8:30 mamaya. Para sa karagdagang detalye, manatili lamang nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa 6:30. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Sus Legazpi, DZMM. Thank you, Zeus. This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Si Ma'am Lina ko pala nakamonitor din at si John Rasote na nanonood ngayon from Baliwag, Bulacan. Excited na kami for tomorrow. Bakit anong meron sa tomorrow, partner? Ba't siya excited? Hindi ko alam. Christmas na, gano'n? Ang simoy nga ng hangin, Christmas na, no? Ang lamig na sa umaga. Malamig na sa madaling araw. Siguro dahil may bagyo. May bagyo eh. Pero palis na si Barbie. Lagi niyan hindi agad makabalik sa bansa. Bring back the humba-humba. Easy, name ka not be. Alam mo, bumabalik ang daming meme kay Secretary Roque at parang bumalik sa kanya. Naalala niyo yung soundbite niya dati kay former Secretary Laila de Lima. Binabalik-balik ngayon ng mga netizens partner. Yan ang Parang, mahirap eh. recorded yan ang yun. mahirap. At sabi niya, may you spend the rest of your life in jail. Bye. Good night. Para something like that. Biniplay ulit ngayon. Binabalik kasi parang pinatutungkulan siya. Tapos pati yung kanyang photo ba yun o video na nag-count? Akala ko yan. Yung iba pa yung Tawagin mo na ngayon si DJ Kim na nasa Antipolo pa tayo. Ito nasa Antipolo. Tayo na sa Antipolo. DJ Kim, kamusta naman ang mga kasoy? At Ibos. Oo nga po, nagusto ko yun. Masarap yun. DJ Kim. Good morning, good morning, good morning, good morning! Alvin Torres at mga kapamilya! At ngayon na po tayo tayo ngayon sa NASA Total City Terminal sa may Antipolo Hills at kasama ko na ang mga nagkakabuan natin mga super! Para ko lang nagkakayahan regalo kaya naman simulan na agad natin ito Ayan, kontra korupsyon sa Iloilo City sa linggo November 30. Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim, Super Radio. Joel Melo, tuloy ang prepo tinatayang mga organizers na abot sa 20,000 na magkikilahok sa protesta laban sa korupsyon sa Iloilo sa linggo November 30. Tuloy ang preparasyon ng trillion peso march para sa kanilang rally. Sa katunayan, nakahanda na ang mga placard at t-shirts at iba pang materyales na gagamitin sa protesta. Alauna ng hapon magsisimula ang marcha mula sa Haro Plaza, UP Visayas, papunta sa Iloilo Provincial Capital, kung saan gagawin ang mini-concert pagkatapos ng rally. Ito na umano ang pagkakataon upang ipanawagan sa gobyerno na bilisan ang investigasyon at pulihin ang mga sangkot sa anomalya, hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang proyektong pang-infrastruktura. Mahigit 200 polis naman ang magbabantay sa seguridad ng rally. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Nagulat sa Super Radio DCWB. Dapat ako. Arsobispo ng Cebu nanawagan naman sa mga Cebuano na makiisa sa pagkilos kontra katiwalian sa linggo November 30. Lamin natin balita mula kay Desiree Padilla na Super Radio Cebu. Desiree, pasok! Super Radio. Nanawagan si Bishop Alberto Abusoy sa mga Cebuano dahil na sa mga nandinig ko sa simbahan na makikisa sa anti-corruption rally ngayong linggo na tinawag nilang Cebuano ang pagkikisog ang kontra-corruption sa Stupak. Inaasa nga abot sa 5,000 Cebuano ang dadalo sa nasabing rally upang panawagan sa gobyerno ang paglaban sa korupsyon. Ipaliliwanag ni Archbishop na ang kanyang panawagan ay isang paraan upang makikisa at mga Pilipinong na nanawagan para sa transparency and accountability. Umaasa ang Archbishop na maririnig ng mga
pamamahala sa gobyerno. Ang kanilang mga hinaing, lalo na sa mga sangkot ng katiharian. Pagpapakita rin niya ito na nakikialam ng taong bayan sa mahakbang laban sa pagnanakaw sa kabanang bayan at pag-inaral ang mga trahedyang dulot ng pagbaha. Ako, si Dusty Baligan sa Radyo Cebu ng Ulat para sa GMA Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Walang nilabag na bata sina Senador Francis Escudero at kaibigan po niyang kontratista na si Lawrence Lupiano kaugnay ng 30 milyong pisong campaign donation sa Senador noong eleksyon 2022. Sa resolusyon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department, sinabing kahit pa pamulo ng Centerways Construction and Development Incorporated itong si Lupiano, ay hindi po siya ang Centerways. Batay ba daw sa mga inilabas na desisyon noon ng Korte Suprema, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder po nito at wala ring ebidensya na nagamit si Lupiano ng Centerways para mandaya o dayain ang pamahalaan. Wala rin naman ang nakitang COMELEC na sumobra ang gastos ni Escudero noong eleksyon. Ayon kay Escudero, pinagtibay ng desisyon na matagal na nilang ginagawa na mahalaga ang transparency, katapatan at pagsunod sa alituntunin. Ito ang Super Balita sa Umaga, nationwide! Anong oras na yan? Ba't late kayo? 7:48 na, magtatanghali na. O, sige nga, bilis-bilisan nyo ang kilos. Ayan, ang oras na yan, hatid sa inyo ng GCash. Ngayong papalapit na po ang Pasko, bukod sa sangkatutak na regalo, ay, naku, umaapaw na rin ang mga text scams. O, nakikisama pa, nakikisali, nakikisingit pa. Huwag kayong magkiklik ng mga kahinahinalang links para lagi tayong G-safe. Kaya tatandaan niyo po yan. Maging mapagmatsyag, mag-report agad sa mga otoridad para hindi kayong mabiktima. Alis na dapat tayo. Huwag hayaang sirain ng mga scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan. Isang paalala mula sa GCash, basta may link, what? I-click. MSS, moving scam ang tawag dyan mga kapuso. GCash is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Oras, alas 7:48, radyo na! Hindi pa! Labanan ng fake news. Dapat totoo. Idol, may sakit ka yata. Ano itong na-discover na? Naman, may mga duplicate projects di ba lang yung pangalan? Ba't may ganyan pa? Kakala ko Opo, ganito ano? Ang pinakita po ni Senator Ping Lacson nung Senate budget hearing, plenary namin nung nakaraang gabi, nung 2025, no, unang-una yun, no? Meron siyang pinakita ng mga proyekto na doble-doble, no, nung 2025. Actually, yung 2026, may nakita din kaming mga ganon, Alvin at Doris, no? Kasi agad niya naman po, pumasok ako sa DPWH, September, nasa Kongreso na po ang budget, no? Sinabmit na po ng DPWH at ng DPM yan. Pero, meron nung kami mga nakitang ganyan. At ang ginawa po namin sa tulong po ng Kongreso at ni Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance, on Finance ng Senate, is marami po dyan, una, tinanggal na namin. No? At ikalawa, pina-validate namin kung yan ba ay parehong project o yan ba ay continuation o ibang parte ng project. Pero, sinigurado namin na kung yan ay, kunyari, tulay na hindi pa tapos, natatapusin, i-verify dun sa project title na yan ay for completion na project. At naglagay kami ng tinatawag nilang mga station number na require po ni Senator Win Gatchalian para po alam ng mga kababayan natin na ito, pondong ito, para sa continuation o completion ng proyektong ito at ganito kahaba yung gagawing kalye o tulay. So yun po, no? Yun po ang ginawa nating pagbabago dito sa budget na pinonsor po ni Senator Win Gatchalian sa Senado ngayon. So walang irregularidad, Seth? Well, hindi po natin alam kasi marami po tayong tinanggal eh. No, hindi natin alam kung yung mga tinanggal natin may irregularidad. Pero ang rule namin, kung ito ay hindi ma-validate on the ground mismo ng mga taga-DPWH, hindi yan ilalagay sa budget. Kaya kung mapapansin nyo, malaki po ang tinanggal pa ng Senado sa budget ng DPWH. Kasama po yung mga yan, dun sa mga tinanggal nila. Kasi ang tanong po sa akin,
kung ito ba ay hindi ma-validate, pwede ba yung tanggalin? Ang sagot ko po doon, opo, please pakitanggal po yung mga proyektong yan. Opo. Ano itong sinasabi naman ni Congressman Leandro Naviste na file na ibinigay daw sa kanya ni Yusek Cabral na para bang patunay na meron pang hindi na-expose na katiwalian dyan sa DPWH Secretary? Hindi ko po alam ang binigay sa kanya ni Yusek Cathy Cabral. Pero ang masasabi ko lang po, lahat po ng dokumento ni Yusek Cabral, lahat po ng dokumento, ano po yan, available po yan, binigay po natin sa ICI at sa Senado mismo. So, request din po yan ni Senator Loren Legarda mismo sa amin. At yan po ibinigay din natin sa Senado. Hindi, pero what I think yan po ata yung mga allocable, no? Yan po ata yun. At binigay po natin yan para sa NEP, para sa General Appropriations Bill, sinasubmit din po natin yan. At para din dito sa ibang versions ng budget for 2026. Hindi, pero anong essence po ng dokumento, ng file galing kay Yusek Cabral? Hindi ko po alam kung ano yung dokumentong yun, Alvin. Akala ko kamo sinabit nyo. Akala ko kamo sinabit nyo sa mga senador. Oo. Sinabit nyo. Pinapakita po doon yung distribution per district. Per district po, per congressional district. Kung ano yung mga total ng mga proyekto ng DPWH per congressional district, kung ano yung sinasabi nilang allocable at non-allocable. Yun po ay sinabit na. So, ibig sabihin, para makikita natin doon kung aling distrito ang may pinakamalaking allotment. Yes, tama po. But as to whether may katiwalian, hindi pa natin, wala pang conclusion doon. Kasi pwede naman na malaki yung allocation mo, pero nagamit mo sa tama. Tama po. Ang ano naman po, ang lahat naman po ng distrito ay may proyekto. Alvin at Doris. So, and ano naman, ang importante dyan, siguraduhin yung proyekto ginagamit sa tama, no? Hindi ninanakaw. Pero sabi ng iba naman ko ay, parang mga small fish naman ang kinukulong ninyo. Oo, dapat meron kayong umpisa pa lang yan, umpisa pa lang po yan, Alvin, Doris, no? Umpisa pa lang po yan, napakita niya naman po kahapon mismo. Walong kongresista po ang rinitera natin, pinarekomendahan natin ang mga kaso sa ombudsman kasama ng ICI. Kasama po dyan si former Congressman Galdico, kasama din po dyan si Congressman Garjola, kasama po si Congressman marami pa, no? Walong kongresista yan. At sinabi pa nga ni Chairman Andy Reyes na initial pa lang po yan. Opo, anong papel na mga ito? So, pagdating na po tayo dyan. At alam naman po natin din na may warrant of arrest na rin laban kay Congressman Galdico. No, at in-announce na rin ang ating Pangulo kahapon na makakatiga na rin ang passport ni Galdico. Kaya higit ang mundo niya at mahuhuli din po natin siya. Yung walong congressman na secretary, paki-explain po, no, kahit briefly lang, ano ang papel? Ano ang katiwalian na ginawa nila na kailangan silang kasuhan? Opo, unang-una po, no? Ang mga walong congressman na yan, kasama po si Galdico, si Congressman Garjola, etc. Meron kongresista sila, kawani sila ng gobyerno, sumumpa sila sa konstitusyon, na protektahan ng konstitusyon at sundan lahat ng mga batas. Pero meron silang construction company na sila o ang pamilya nila ang magmay-ari at meron silang mga kontrata sa DPWH. So doon pa lang po, paglabag na sa batas yun. No? At ang dami pong kontrata. Kung makikita nyo po, no? 20 boxes of evidence ang sinamit po natin kahapon. At bilyong pong kontrata ang nakuha nitong mga kongresistang ito. So yun po ang tingin namin ay malakas na basihan para dun sa iba't ibang kasong rin-recommenda natin. Kasama ang plunder, kasama ang anti-graft, kasama ang bribery, kasama ang conflict of interest, at iba pang mga kaso. Ito mga congressman na ito, malamang makukulong din ito. Kung mag-a-arrestuin din ito sooner or later. Ang sabi po ng Pangulo natin paulit-ulit, wala pong special treatment, wala po tayong sisinuhin. So kung ano po yung nakita ng mga kababayan natin na nangyari sa mga unang na-aresto, unang nakasuhan,
Kasama na rin si former Congressman Zaldico pag siya po na-aresto na rin at magapit na po yan. Ganun din po ang mangyayari sa lahat ng mga kasuhan. Opo. Yung mga assets po nito, yung mga naakusahan, ibaba na ng AMLAC yung pag-freeze ng kanilang mga assets. Kasi parang ang mga tao sinasabi, puro kayo akusasyon. Pero andiyan pa rin yung kanilang, oo eh. Hindi po. In fact, in-announce ka po ng Pangulo mismo kahapon na as of yesterday, 12 billion na po ang na-freeze na assets. Alam nyo, siguro maganda din, matignan nyo din yung mga nakaraan, no? Na mga kasong final, no? Tungkol sa corruption. At ito po ang pinakamalaki na na-freeze na po ng mga assets in history. No? 12 billion na po at umpisa pa lang po yan. At in-announce na rin po ng Pangulo, kasama na rin po dyan yung mga air assets ni former Congressman Zaldico na amounting, sabi po ng Pangulo natin, amounting to 4 billion pesos. Kasama na rin po yan doon. Sige, Secretary, ano po, tuloy-tuloy po tayo. Sabi ko nga, hindi po kagitagan ang ating ginagawa dito. No? Konkreto pong aksyon na nakikita na natin na nangyayari. Ito pong mga na-freeze na assets, ito pong mga kasong na-file, at yung pong mga kasong ito, una pa lang po ito sa napakaraming kaso. Sinabi nga po ni Ombudsman Boying Remulla kahapon, umpisa pa lang po ito. Yeah. Si former Speaker Martin Romualdez, meron din po kayong ni-refer, na reklamo. Pakikwento nyo, what is the basis? Ano naman po ang ebidensya ninyo at ano ang kaso laban kay dating Speaker Romualdez? Opo, ang basis po ng aming referral, tandaan nyo po, ito po ay referral pa lang. Ang ibig sabihin po nito, binibigyan namin ng ebidensya at ng mga dokumento ang Office of the Ombudsman kasama ng ICI para ang Ombudsman gawin niya yung kanyang responsibilidad at mandato na mag-case build up, magdagdag ng ebidensya at eventually mag-file ng mga kaso. At nag-recommenda po kami ng iba't ibang kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez at kay former Congressman Zaldico. Kasama dyan ang plunder, anti-graft at bribery. Ang pinadaga po namin sa kanilang mga ebidensya, number 1, yung napakaraming kontrata na nakuha ni former Congressman Zaldico nung kanyang mga kumpanya na allegedly linked sa kanya. Ang SunWest, ang Hightone, at pinapakita po doon yung mga kontratang nakuha nationally, pati na rin sa Leyte. No? At ito yung pinapakita natin na dumami po ang mga kontratang ito nung naging Committee on Appropriations Chairman si Congressman Zaldico. At iba pa dyan, yung mga sworn testimony ng mga iba't ibang tao sa Senate Blue Ribbon hearing na nag-link kay former Congressman Zaldico kay former Speaker Martin Romualdez. Ito po kasama dyan yung testimonya na rin ni Gutesa sa Blue Ribbon. Hindi lang yung affidavit dahil yung affidavit may mga question po dyan. Pero yung transcript of records na sworn testimony ni Gutesa at ang iba pa sa Senate Blue Ribbon hearing. So, ibig sabihin, madadali o magagamit ninyo laban kay former Speaker Romualdez yung testimonya ng Gutesa and the fact na maraming proyekto itong kumpanya ni Zaldico sa Leyte. Is that what you're saying? Sorry po, paulit po, nawala po ng konti. Ibig sabihin, yung ebidensya ninyo laban kay Romualdez, isa sa mga ebidensya, yung testimonya ni Gutesa and the fact na dumami ang proyekto sa Leyte nung panahon siya ang speaker. Hindi lang po Leyte, buong bansa. Buong bansa po dahil alam niyo naman po ang saklaw ng Committee on Appropriations Chair na si Zaldico hindi lang sa Leyte kundi buong bansa din. At dumami po talaga ang mga kontrata. Opo, tama po kayo. So posible na sa mga susunod na linggo pati si Speaker at iba pang congressman malalabasan din talaga ng warrant of arrest. Saan na yan? Oo. Unang-una po, hindi pa po ito kaso. Ito po ay magkakalat pa po ng ebidensya. Ito po ang pinaliwanag ni Ombudsman Boying Remulla kahapon
na magkakalat pa ng ebidensya ng ombudsman at after that po, doon sila magpapile ng kaso sa Sandigan Bayan. Sa ombudsman pa lang po tayo nagpadala ng ebidensya. Hindi pa po ito pinafile ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Di katulad nung kaso sa Oriental Mindoro na final na po ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaya po naglabas na po ng mga warrant of arrest gaban kay Zaldico at sa iba pang mga suspect dito sa kaso. Secretary, how do you think, how high does this go? Gaano ka taas ang aabutin nito? Hanggang saan? O hanggang saan ang aabutin? Sabi po ng Pangulo natin, it will go as high as where the evidence leads us. Kaya po dapat talaga evidence-based tayo. At kung meron tayong ebidensya, ito dapat ay ipasa natin sa ombudsman dahil ang mandato po ng ating ombudsman is magtagap pa ng mas maraming ebidensya at eventually magpa-file po ng mga kaso sa ating mga korte. Hindi, paano kung aabutin yung presidente? Yan. Kasi mismo si Zaldico, tinuturo niya at tinutumbok niya yung presidente mismo. Yung first Alam niyo po, paano yun? Ano po wala po akong at iwala at paniniwala sa mga pinag-iisip ni Zaldico at tingin ko po dapat po ang ating mga kababayan hindi maniwala dyan dahil unang-una po silang po nagpe-Facebook lang araw-araw o every other day. Kahit sino po sa atin pwedeng mag-Facebook at pwede pong magsabi. Ang true test po is umuwi siya at sumumpa siya. Harapin niya ang mga kaso, mag-file siya ng mga counter affidavit niya, which by the way, never siya nag-file ng counter affidavit. Dahil release po niya ang kanyang life. Hindi po maniniwala sa tao nagsasalita sa Facebook at sinasabi pa niya hindi ng pera wala siyang natanggap. So kung bumalik po siya dito, yun po ang hamon ng Pangulo natin sa kanya. Kung bumalik siya dito, harapin niya ang mga kaso, sumumpa siya at dito tayo magharap-harap. Habang hindi yung nangyayari yun. Wala po dapat maniwala sa mga pinagsasabi ni Zaldico. So kung gagawin mo yun, Ted, o ano mangyayari? Kung gagawin yan, sige, uwi ako. Manunumpa ako. At maglalabas ako ng video. Gawin nyo ngayon. Gawin nyo, sabi nga ng Pangulo, Zaldi, nandito ako sa Pilipinas. Hinihintay ka kita dito, umuwi ka. Maghaharapan tayo dito. Okay. Sinabi po ng Pangulo natin mismo yan kahapon. Yun po ang hapon niya. Alright. Kasi nga po, meron daw po tumawag sa Pangulo natin na nagpa-blackmail pa. Sabi ng Pangulo, I don't negotiate with criminals. Yun po ang sabi ng Pangulo natin. At ang sabi din niya nung isang araw, nung ginaunch po niya yung transparency portal, Zaldi, nandito ako. Umuwi ka. Harap-harapan tayo dito. Yun po ang sinabi ng Pangulo natin mismo. Pero bakit po hindi pa itinodo ng Pangulo na pangalanan kung sino po yung tumawag sa kanya? May emisaryo ba? Paano ho pinadaan yung ganyang klaseng wala po informasyon. Tingin ko naman po tingin ko po may sinasabi siyang isang abogado. Oo. Na isang abogado na nagpahiwati ng ganito. Ng ganito. Pero yan, ang importante po, sabi ka ng Pangulo, umuwi siya. Face the music, harapin niya yung mga kaso niya. Okay. Alam ko alam ko mahirap sagutin ni Sec. Pero sa palagay ninyo, ano po ang nangyari? Kung sinasabi po ni Zaldico, na silang lahat ay magkakapagsaba dyan sa tao, lahat sila kumita, except him, sabi niya. Yun nga po, kaya nga po, wala akong dapat maniwala sa kanya. Kasi sinasabi niya, billion yung asset niya At dalawang aeroplano niya, may dipakto ang chapter niya. Sino naman akong maniniwala sa kanya na wala siyang tinanggap. Kaya ako po, sa ating mga kababayan, wala po tayong dapat paniwalaan sa kahit anong sinasabi ni Zaldico sa kanyang Facebook. Ang tanong ko po, ano kaya ang nangyari? Hindi na tayo makagili. Tawid na lang po kayo, ma'am. Nilaglag ni Zaldi, si Pangulo, kung totoo man yung kanyang mga aligasyon. At ngayon, ang nangyayari po ay akusasyon kontra akusasyon. So, lalo may kaso na po kasi siya May kaso na po kasi siya Ma-arrest ko na siya May warrant of arrest na siya Oo. Yun lang. At alam niyo naman madali pong magsabi ng kung ano-ano, madali pong magdamay. 350 ang binigay niyo, no? Magdamay, pero napakadali pong gawin 350 sa is, no? Tama? Lalo na ngayon na napakadali kahit sino po pwede magpa-video na lang sa Facebook.
Ito. So, ano ang importante po, umuwi sa harapin niya mga kasya. Apo, thank you maraming Salamat po. Magaling. Maraming salamat po. Season ng Department of Public Works and Highways. Alam mo bang alas 8:06 na? Alam mo kasi kung bakit? Alam mo kung bakit? Mayroon akong espesyal na bisita sa tandem ng bayan. Okay. Mag-stay po kayo dahil masusurpresa po kayo. Baka mga level po ni Saldi ko, itong kasabog ko. Ang totoo, wala na kayong makong. Mapapala ng buhay. Si Alvin Algico po ito. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.